Hinahanap niyo ba ako sa Facebook mga kabayan? Nandito ang aking Facebook page. I-search niyo na lang kabayan ko, follow na. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ellie. Taong 1965, Isla ng Panay. May mga lugar na hindi makikita sa ating mapa. Noong 1965, isang maliit na sityo sa gilid ng bundok sa Panay ang naging sentro ng usap-usapan. Kaso nga lang, walang malakas na loob na pumupunta sa lugar. Hindi dahil sa layo, kundi dahil sa mga kwento na ang baryong ito ay ayaw talagang magpahanap. Lampas sa uling hantungan ng mga bus at lampas sa mga sementadong kalsada, para sa mga matatandang naninirahan, ang pagiging tago ay hindi aksidente. Ito ay isang kasunduan upang mapanatili ang katahimikan. Nakarating si Ellie sa lugar na yun, bitbit ang isang lumang maleta at isang layunin, ang mahanap ang kapatid na si Mara. Noong bumaba sa lumang jeep na kinakalawang na ang katawan, agad siyang sinalubong ng isang mabigat na katahimikan. Walang mga batang nagtatakbuhan sa kalsada. Walang mga lalaki nag-iinuman sa harapan ng mga tindahan. Nakasara ang mga bintana ng bawat bahay kahit tirik pa ang araw. Hanggang dito na lang tayo. Hindi na ako lalagpas sa punong yan. Wika ng driver habang pilit na pinapaandar uli ang makina ng motor na biglang namatay. Bakit naman po Manong? Malayo pa po tayo Hindi tumingin ang driver. Nakatitig lamang ito sa manibela. Basta hindi na. Ang mapapayo ko lang, bumalik ka bago lumubog ang araw. Iniwan si Ellie sa gitna ng kalsada. 3 linggo nang nawawala ang kapatid. Si Mara, isang guro na nadestino sa baryong ito noong simula ng taon. Sa huling sulat ng dalaga, sinabi ni Mara na mabait ang mga tao pero parang laging may kinakatakutan. Matapos nun, wala nang balitang dumating pa. Habang naglalakad si Ellie, napansin ng binata ang mga pinto ng bahay. Lahat sila ay may mga malalalim na kalmot. Parang mga hayop na pilit na gustong pumasok. May mga lampara ding nakasinde sa labas ng pintuan kahit maliwanag pa ang sikat ng araw. Nakita niya ang isang matandang babae nagbabalat ng kamoteng kahoy sa isang bangkito. Magandang hapon po. Pwede ba magtanong? Kasi po, hinahanap ko ang kapatid ko Mara po ang pangalan niya. Bagong guro po siya sa lugar na ito. Tumigil ang matanda sa ginagawa. Tumingala at tinitigan si Ellie sa mga mata. Ang matanda ay kilala bilang Aling Bina. Umalis ka na, iho. Habang mataas pa ang sikat ng araw at maliwanag pa ang langit. Ano pong ibig yung sabihin, Manang? Nandito po ang kapatid ko. Hindi ako aalis nang wala siya. Bumulong ang matanda habang nakatingin sa gubat. Dito sa amin, may mga taong nakakaalis ng buo. Pero may mga taong iniiwan ng kalahati ng kanilang sarili dito sa lugar. Ilang sandali ang lumipas. Dinala ng matanda si Ellie sa bahay ng kapitan ng baryo, si Kapitan Tomas. Ang bahay nito ay luma. Walang anumang dekorasyon. Walang letrato ng pamilya o kahit anong gamit na magpapakita na may nakatira doon ng matagal. Pagdating, pinaliwanag ni Aling Bina kung bakit sila napunta roon. Magandang araw, Kapitan. May dayo po tayo. Baka pwede niyo po siyang matulungan. Hinahanap daw po ang kapatid. Ilang linggo nang hindi nagpaparamdam sa kanya. O siya, iho, iiwan na kita dito, mag-iingat ka. Bakit ka pumunta rito? Dapat hinayaan mo na lang ang kapatid mo. Wika ni Kapitan Tomas.
Ano pong ibig niyong sabihin? Ano po ba nangyari sa lugar na ito, Kapitan? Hindi ko po kayo maintindihan. Noon pa may sumpa na ang lugar na ito. May mga nilalang na nakatira sa gubat na kasama naming nabubuhay. Sa araw mukha silang tao, nakikipag-usap, nakikihalubilo sa amin, nagtatrabaho din sa bukid. Pero pagsapit ng gabi nagbabago ang mga ito. At sa bawat taon, kailangan nila ng isa. Teka, isa? Isang ano, Kapitan? Ipinakita ng kapitan ang listahan. Maraming pangalan ang naroon. At sa tapat ng bawat isa ay may pulang marka na parang hiwa ng kutsilyo. Isang katawan ng hindi taga rito. Isang kapalit para hindi nila galawin ng mga taga-baryo. Kapag may nawala, alam na naming dumating na ang mangangatay. Matapos ang usapan ng dalawa, doon na muna pinatuloy ng kapitan si Ellie. Nung gabing yun, hindi nakatulog ang binata sa loob ng silid na binigay sa kanya. 12:00 ng gabi nang makarinig ng kakaibang tunog. Hindi ito galing sa pinto. Ito ay nagmumula sa itaas ng bubong, na para bang may mabigat na hayop na naglalakad sa ibabaw. Pagkatapos, isang boses ang narinig mula sa labas ng bintana. Kuya, tulungan mo ko! Kagad kinuha ni Ellie ang sulo at lumabas ng bahay. Sa gilid ng madilim na kagubatan, nakita niya ang anino ng isang babae. Nakatayo ito sa ilalim ng malaking puno ng balete. Pero habang papalapit siya, napansin nito na mali ang itsura ng nakita. Ang mga balikat ay masyadong mataas at ang mga paa ay nakaharap sa likuran. Sa mga oras na yun, alam niyang hindi ito ang kapatid na nawawala. Mara? Mara? Bago pa muling makakbang si Ellie, isang matandang lalaki ang humarap sa kanya. Hawak nito ang isang mahabang itak na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang talim nito ay may mga tuyong dugo. Huwag kang lalapit. Ang nakikita mo ay hindi na ang kapatid mo. Ang kapatid mo ay nasa loob na ng sikmura ng gubat. Sino ka? Anong ginawa mo sa kanya? Ako ang mangangatay. Ako ang pumipigil sa kanila na huwag lumabas ng gubat. Ako ang nagbibigay ng hihingiin nila para manatiling ligtas ang baryong ito. Noong nakaraang linggo, pinili nila ang iyong kapatid. Tumingin ng mangangatay sa gubat. Biglang lumitaw ang mga pulang mata sa gitna ng dilim. Marami sila. Doon naintindihan ni Ellie kung bakit tahimik ang baryo. Ang mga tao roon ay hindi mga biktima lang. Sila ay mga kasabwat. Pinapayagan nilang makuha ang mga dayuhan kapalit ng sariling kaligtasan. Umalis ka na bago ka pa nila makita muli. Sa lugar na ito walang bayani. Meron lang mga taong gustong mabuhay hanggang bukas. Walang nakakaalam kung kailan eksaktong nagsimula ang lahat. Tanging ang mga kwentong paulit-ulit na binabahagi ng matatanda sa baryo ang batayan. Bawat kwento ay may kaunting pagkakaiba, pero iisa lang ang palaging nangyayari. May dumating, may kinuha, may naiwan. Ang lalaking nakita ni Ellie sa gilid ng kagubatan, hindi basta-basta lumitaw para manakot. Hindi rin siya tinatawag ng mga tao. Dumarating ito dahil kailangan ng baryo. At sa tuwing dumarating, laging may isang tao na hindi na muling makikita. Dinala ng matandang lalaki si Ellie sa isang maliit na kubo na nakatago sa gitna ng madilim na kakawyan. Ang kubong ito, hindi mo basta makikita mula sa kalsada. Wala ring mga bakas ng paa o daan patungo rito. Isa itong lugar na kusa lang lumilitaw kapag may taong nararapat pumasok.
Sa loob ng kubo, walang anumang gamit sa bahay. Walang higaan o palamuti. Ang tanging naroon ay isang mahabang bangkong kahoy, isang mesang puno ng gasgas, at ilang sisidlang gawa sa luwad na walang takip. May kakaibang amoy ang paligid. Hindi ito mabaho gaya ng basura. Ngunit hindi ito masarap amuyin. Amoy ito ng basang bakal o amoy ng sariwang karne na matagal nang nahiwalay sa katawan. Sige na, umupo ka muna riyan. Hindi kaagad sumunod si Ellie. Pinagmasdan muna ang lalaki. Ang mga kamay nito ay magaspang, puno ng mga sugat, hiwa at mga peklat. Ang mga mata nito ay hindi nakakatakot, pero makikita ang matinding pagod sa mga tingin. Ikaw ba ang tinatawag nilang mangangatay? Hindi kaagad sumagot ang lalaki. Kumuha muna ito ng isang lumang basahan at dahan-dahang pinunasan ang matalim na itak na hawak. Hindi ko pinili ang pangalang yan. Ang mga tao sa baryo ang nagbigay sa akin. Sabihin mo sa akin, Manong, ano ba talaga ang ginagawa mo dito? Tumigil ang lalaki sa pagpunas. Binaba ang itak sa mesa. Lumikha ng isang nakakangilong tunog. Pinipigilan ko silang dumami. Ginagawa ko ito dahil hindi ko na kayang ubusin ang lahat ng naroon sa gubat. Ayon sa mga matatandang nakausap ni Ellie ng sumunod na araw, ang lalaking ito ay hindi talaga taga doon sa baryo. Dumating lang siya isang gabi. Walang dalang gamit, walang sinabing pangalan, at wala ring tinanong sa sino man. Unang pagkakataong nakita ng mga tao matapos mawala ang 3 bata sa loob lamang ng 1 linggo. Natagpuan ang katawan ng mga bata kinabukasan sa gilid ng sapa. Buo ang mga balat at walang anumang sugat sa labas. Kaso nga lang wala na ang mga laman loob. Walang bakas ng hayop na kumagat sa mga bata. Walang bakas ng sino mang tao. Nang gabing yun, nakita ng mga residente ang lalaki sa gilid ng gubat. Tahimik na naghukay ng libingan para sa mga bata. Hindi ito tumakas nang dumating ang mga pulis at mga taga-baryo. Ang tanging sinabi niya, huli na para sa kanila, pero hindi pa huli sa mga susunod na biktima. Mula noon tuwing may nawawala sa baryo, palaging may natatagpo ang biktima kinabukasan. Minsan buhay pa sila, minsan naman ay patay na. Pero laging may isang ideya na hindi nagbabago. Palaging may isang bahagi ng kanilang katawan na nawawala at hindi na maibabalik kailanman. Hindi po ba sila tao? Tao sila sa simula hanggang sa dumating ang oras na hindi na. Pinaliwanag ng mga ngatay ang mga senyales ng sumpa. Hindi ito nangyayari sa isang igla. Unti-unti ang pagbabago. Una, nagiging malamig ang balat ng tao kahit tirik pa ang araw. Pangalawa, nawawalan sila ng gana sa normal na pagkain gaya ng kanin o prutas. Pangatlo, nagsisimula na ang mga masasamang panaginip. Paulit-ulit nilang nakikita ang sarili na may hinahabol sa dilim. At ang huli, ang tinatawag nila na paghahanap. Ano naman ang hinahanap nila? Laman na kulang sa kanila. Kapag narating na ng mga ito ang yugto na yon, hindi na sila titigil hanggat hindi sila nakakakuha ng biktima. Napaigpit ang hawak ni Ellie sa upuan. Ang puso ng binata ay parang lalabas na sa dibdib. Ang kapatid ko po na si Mara. Kailan pa po siya nagkaganito? Matagal na siyang nagsimulang magbago. Bago pa man dumating dito sa baryo, tapos na ang pagbabago sa kanya. Inilabas ng mga ngatay ang isang maliit na sisidlan mula sa ilalim ng mesa. Hindi niya kagad binuksan. Nagdadalawang isip pa. Hindi ko ito pinakita kahit kanino, pero dahil kapatid mo ang pinag-uusapan natin, may karapatan kang malaman.
Pagbukas ng takip, nakita ni Ellie ang laman sa loob. Mga peraso ng kulay itim na laman. Hindi mo matukoy kung tuyo ba ito o sariwa at hindi rin malalaman kung gaano na ito katagal doon. Hindi ito gumagalaw pero may mabigat na pakiramdam na nagmumula sa sisidlan. Hindi ko kinukuha ang buong buhay nila. Isang bahagi lang ng katawan ang kinukuha ko gamit ng itak na ito. Kapag maaga ko silang nahanap, sapat na ang bahaging yon para pigilan ang tuluyang pagbabago nila sa pagiging alimaw. Paano naman po kapag huli na ang lahat? Kung huli na, wala na silang babalikan. Kailangan na silang tapusin ang tuluyan. Hindi kagad umalis sa Ellie. Kahit natatakot ito, gusto niyang malaman kung bakit ito ginagawa ng lalaki. Sabihin mo sa akin, sino ka bago ka naging mangangatay? Natahimik ang matanda sa labas ng kubo. Ang mga kuliglig na kanina lang ay maingay, biglang tumigil. Katulad mo, ako rin ay naghahanap noon. May taong mahalaga sa akin ang nawala sa gubat na ito. Sinundan ko ang kanyang mga bakas hanggang sa natuklasan ko ang katotohanan. Pinili mong manatili dito para maging bantay? Hindi. Hindi ko ito pinili. Ang lugar na ito ang pumili sa akin na manatili. Dahil alam ng gubat na kailangan ng isang taong kayang gawin ng maruming trabaho. Ipinaliwanag nito na limitado lang ang kaya niyang gawin. May mga nilalang na nakakalusot sa kanya at nagtatago sa pinakamalalim na bahagi ng bundok. Kapag umalis ako o namatay ng walang kapalit, walang pipigil sa kanila na ubusin ang mga tao sa baryong ito. Pagsapit ng madaling araw, may isang humihingal na lalaking dumating sa kubo. May dalang balita. Isa na naman ang nawawala. Isang binatang kakarating lang sa baryo, kagaya ni Ellie. Hindi pa uli ang lahat para sa kanya, pero para sa kapatid mo, kailangan mo nang pumili ngayon. Hindi ko po alam. Ano po bang pipiliin ko? Naguguluhan na po ako eh. Tumingin sa kanya ang matanda ng seryoso. Kung gusto mong makita ang kapatid mong si Mara, kung ano ang itsura ngayon, isang nilalang na hindi mo gugustuhin makilala. Sumama ka sa akin sa loob ng gubat o hindi kaya kung gusto mong manatili ang alaala niya sa isip mo bilang isang mabait at mabuting kapatid, bumalik ka na sa lugar niyo. Sumakay ka sa unang jeep na dadaan at wag ka nang lilingon. Biglang may umalingaw-ngaw na mahinang sigaw mula sa malayong bahagi ng gubat. Ang tunog ay nakakapangilabot. Kalahating boses ng babae, kalahating ungol ng hayop. Nanlamig ang buong katawan ni Ellie. Kilala niya ang boses na ito. Walang iba kundi kay Mara. Napagtanto ni Ellie na ang baryong ito hindi humingi ng kanyang dasal o paniniwala. Ang hinihingi ng lugar na ito, isang mabigat na pagpapasya na magbabago sa buhay ni Ellie habang buhay. May isang partikular na oras sa gabi na hindi na kayang sukatin ng anumang relo. Hindi na ito gabi, pero malayo pa rin sa pagiging umaga. Sa nasabing baryo, ito ang tinatawag na oras ng mga anino. Ang sandali, kung kailan ang mga bagay na nagtatago sa liwanag ay malayang nakakagalaw. Dito nagsisimula ang katotohanang paghanap. Hindi na nagtanong si Ellie nang senyasan siya ng mga ngatay na sumunod. Wala ring ibinigay na paliwanag ang matanda. Para silang may lihim na kasunduan na kapag may isa sa kanila ang nagsalita pa, may mabubunyag na katotohanan na hindi na kayang takasan o baliwalain. Tahimik silang pumasok sa madilim na kagubatan. Walang dalang sulo. Sa gitna ng dilim, ang tanging gabay ng dalawa ay mga tunog sa paligid. Ang biglang pagtahimik ng mga kuliglig, ang pagaspas ng mga dahon kahit walang hangin,
at ang tunog ng mga yapak na tila hindi sa lupa tumatapak. Makinig ka ng mabuti. Huwag kang titingin sa paligid kung hindi ko sinabi sa'yo. Bakit po? May masama bang mangyayari? Dahil may mga anyo at itsura sa gubat na ito na kapag nakita mo na, hindi mo na kailanman maaalis sa iyong isipan. Pagdating sa gitna ng gubat, huminto ang mga ngatay. Yumuko siya at dahan-dahang hinipo ang basang lupa. Dito siya dumaan. Paano mo nalaman? Wala naman akong makita. Hindi kagad sumagot ang lalaki. Itinuro niya ang isang bakas sa putikan. Mukha itong yapak ng tao, pero ang mga daliri ay masyadong mahaba at matutulis. Ang sakong napa halos hindi lumubog, na para bang ang nagmamay-ari nito ay hindi naglalakad kung hindi lumulutang at hinihila pa itaas. Hindi sila naglalakad kagaya natin. Hinahatak sila ng gutom na nasa loob ng kanilang katawan. Ang gutom ang nagdidikta kung saan pupunta ang mga nilalang. Sa hindi kalayuan, nakarinig ang dalawa ng isang impit na pag-iyak. Hindi to sigaw ng taong natatakot sa dilim. Tunog ito ng isang katawan na pagod at gusto nang bumigay. Buhay pa siya, pero sandali na lang ang itatagal niya. Nakita nila ang binata sa ilalim ng malaking puno. Nakaupo ito sa lupa, nakayakap sa sariling tuhod. Nanginginig ang buong katawan kahit hindi naman malamig ang hangin. Hindi ko alam kung paano ako napunta rito. Kanina lang nasa bahay pa ako eh. Natutulog lang ako eh. Nilapitan ni Ellie ang binata nang dahil sa awa at sinabihan para gumaan ang pakiramdam. Ayos ka lang ba? Huwag ka mag-alala, tutulungan ka namin. Makakauwi ka na. Tumingala ang binata. Nanliit ang mga mata ni Ellie sa takot. Ang mata ng binata ay purong itim. Wala nang puti sa paligid nito. Hindi ako nagugutom pero kuya, parang may kumakain sa akin eh. Mula sa loob ng tiyan ko eh. Mabilis na humakbang ang mga ngatay. Marahas na inila si Ellie palayo sa binata. Huwag mo siyang hahawakan. Sa oras na mahawakan mo siya, hindi mo na malalaman kung alin sa inyo ang tao at kung sino sa inyo ang halimaw. Biglang bumigat ang hangin. Parang may dumagan sa dibdib ni Ellie, kaya nahirapan siyang huminga. Sa likuran ng binata may nakita itong aninong gumagalaw. Isang anino na hindi nakadikit sa lupa, unti-unting umaangat mula sa loob mismo ng likod ng binata. Hindi pa huli ang lahat, pero kailangan gawin na ito ngayon. Mabilis kumilos ang matanda. Sa isang iglap, hinawakan nito ang ulo ng binata para hindi pa makagalaw. Marahan niyang inilapat ang talim ng itak sa tagiliran ng tiyan nito. Hindi ka nito masasaktan, basta makinig ka lang sa boses ko. Kuya! Umiiyak ang binata habang nakatitig kay Ellie. Naniga si Ellie sa kinakatayuan. Gusto nitong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Isang mabilis at malinis na hiwa ang ginawa ng mga ngatay. Walang narinig na sigaw mula sa binata. Tanging isang malalim na hinga lang na parang nagpapakawala ng lahat ng bigat sa katawan. May inilabas ang mga ngatay mula sa loob ng hiwa. Hindi dugo ang unang lumabas, kundi isang itim na bukol ng laman na parang tumitibok pa. Buhay ito, pero wala namang puso. Sa sandaling mailabas, biglang bumagsak ang katawan ng binata. Humihinga pa rin siya, pero parang wala ng malay. Buhay siya, pero hindi siya babalik sa dati niyang buhay. Ang bahaging kinuha ko sa kanya, ang bahaging kinuha ng sumpa.
Habang inilalagay ng matanda ang itim na laman sa dalang sisidlan, nakarinig sila ng maraming kaluskos sa paligid. Hindi lang isa, marami sila. Hindi lang siya ang nandito. Marami silang nagmamasid sa atin mula sa dilim. Sa pagitan ng mga puno, may mga matang kumikislap. Hindi ito maliwanag gaya ng mata ng pusa, pero sapat na ito para makita ni Ellie ang mga hugis ng katawan sa paligid nila. Mukha silang tao, pero mali ang paraan ng pagkakatayo. Ang mga braso ay masyadong mahaba at ang mga leeg ay tila balina. Bakit hindi mo sila ubusin? May itak ka naman. Kapag ginawa ko yan, may mas malala at mas matandang bagay na lalabas mula sa kailaliman ng kabundukan. Ang mga ito, sila ang pinuno ng kadiliman. May bumagsak mula sa itaas ng puno. Isang katawan ang malakas na tumama sa lupa sa harapan mismo ni Ellie. Isang babae. Nang makita ni Ellie ang mukha nito sa ilalim ng malamlam na liwanag, parang huminto ang mundo ng binata. Mara? Dahan-dahang gumalaw ang katawan ni Mara. Bumukas sa mga mata. Kulay itim, pero pamilyar pa rin kay Ellie. Ang tingin na ito ay hindi tingin ng isang kapatid, kundi tingin ng isang nilalang na matagal nang nagugutom. Kuya, ang tagal mo namang dumating. Kanina pa ako nag-aantay. Nanlamig ang buong katawan ni Ellie. Hindi niya alam kung tatakbo o yayakapin ang kapatid. Humakbang ang mga ngatay, humarang sa gitna ni Ellie at ni Mara. Huli na ang lahat, Ellie. Matagal na siyang wala sa loob ng katawang yan. Sa likuran ni Mara, nagsimulang lumitaw ang iba pang mga anino. Dahan-dahan silang lumalapit. Parang mga asong nag-aantay lang ng utos para lumusob. At ngayon, kailangan mong makita ang totoong kapalit ng paghahanap mo sa kapatid mo. Hindi ka makakaalis dito nang hindi nagbabayad. Hindi kaagad gumalaw si Mara. Nakatayo lang ito sa gitna ng dalawang malalaking puno. Bahagyang nakatagilid ang ulo na tila ba sinusuri ang mukha ni Ellie. Sa unang tingin, hindi siya mukhang sugatan. Walang bakas na ito ay nakipaglaban o kinaladkad. Kung may makakakita sa kanya sa ilalim ng sikat ng araw, iisipin, isa lamang siyang ordinaryong babae na pagod sa mahabang paglalakad. Pero alam ni Ellie ang katotohanan. Itsura man ng kapatid ang nasa harapan. Alam niya sa kanyang sarili, hindi na ito ang kapatid na kilala. Umalis ka na, Ellie! Hindi nito inaalis ang tingin kay Mara. Ang pagkakahawak sa itak ay mas sumigpit pa. Hindi. Hindi pwede. Hindi ko siya iiwan dito. Napangiti si Mara. Pero hindi ito ang matamis na ngiti na nakasanayan ni Ellie. Masyadong malapad ang pagkakangiti ng dalaga na tila napupunit na ang mga gilid ng labi. Masyadong matagal ang pagkakatitig. Hindi mo naman ako iniwan eh. Kuya, ako ang piniling maiwan dito. Habang nagsasalita, may nakitang kakaiba si Ellie. May gumagalaw sa ilalim ng balat ni Mara. May kung anong bagay na dumudulas, umaangat, bumababa sa loob ng mga braso at leeg. Napapatras si Ellie sa takot, pero hindi niya kayang alisin ang titig sa kapatid. Kailan pa? Kailan pa to nagsimula? Nung unang linggo pa lang pagdating ko dito, may mga estudyante akong biglang hindi na pumasok sa klase. Sinundan ko sila sa gubat. Akala ko, tinatakot lang sila ng mga matatanda eh. Akala ko, ililigtas ko sila.
Hindi pala ako ang magliligtas. Ako pala ang kailangan. Ayon sa mga ngatay, may dalawang uri ng tao na nawawala sa baryo. Ang una, mga taong bigla ang kinukuha ng gubat. Ito ang mga walang kalaban-laban. At ang ikalawa, ang mga unti-unting pumapayag. Sa simula, hindi nila alam ang nangyayari. Pero sa oras na maramdaman nila ang kakaibang lakas, ang gaan ng pakiramdam at ang kawalan ng sakit, doon sila nagsisimulang pumili na manatili. Hindi ako pumili, pero hindi rin ako tumakbo nung maramdaman kong saya sa dilim. Lumapit si Mara ng isang hakbang. Sa likuran ng dalaga, ang mga aninong nagmamasid ay gumagalaw din. Tila sumusunod ang mga ito sa bawat galaw ng kanyang katawan. Dito kuya, hindi ka nag-iisa. Dito walang gutom, walang takot, walang sakit. Sinungaling, may kapalit ang lahat ng sinasabi mo. Tumigil si Mara sa paglalakad at tumingin sa matanda. Sa unang pagkakataon, nawala ang malapad nitong mga ngiti at napalitan ng galit. Alam ko. Dahil ikaw ang buhay na patunay. Humakbang ang mga ngatay pasulong. Hindi siya nagmamadali, na para bang matagal nang alam na darating ang sandaling ito. Hindi na kita maaagapan pa para maging tao. Mara, maaari kang tumigil bago ka maging ganap na halimaw. Tumigil saan? Sa sakit na nararamdaman ko kapag sinusubukan kong maging tao? O sa gutom na hindi mawawala? Biglang may umbok na lumitaw sa tiyan ni Mara. Hindi to hiwa, kundi ang balat mismo ay umaangat, na tila may isang malaking kamay o ulo na gustong lumabas mula sa loob ng tiyan. Nanginginig na tinanong ni Ellie ang matanda. Anong nangyayari sa kanya? May magagawa pa ba tayo? Tumingin ang mga ngatay kay Ellie ng may lungkot. Kung gagawin ko ang nararapat, mananatili siyang buo ang itsura, pero hindi nahihinga pa. Mamamatay si Mara bilang tao. Ano naman ang mangyayari kung hindi mo gagawin? Kung hindi na siya titigil sa paghahanap ng laman. Kakainin niya ang lahat, maging ikaw, Ellie. Tahimik ang buong paligid. Kahit ang mga dahon at mga anino, para bang nakikinig at nag-aantay. Lumapit si Mara kay Ellie. Sapat na malapit para maramdaman ni Ellie ang kakaibang lamig na nanggagaling sa balat ng kapatid. At sa pagkakataong ito, parang narinig ni Ellie ang totoong Mara. Kuya, pagod na ako. Ayoko na, kuya. Hinawakan ni Ellie ang kamay ng kapatid. Hindi to mainit gaya ng normal na tao, pero hindi rin kasing lamig ng yero. Walang buto, walang laman, parang hangin lang na binalot ng balat. Wala na bang ibang paraan? Kahit ano basta mabuhay lang siya. Ang natitira nating magagawa, pumili kung anong alaala ang iiwan niya sa mundong ito. Mabilis ang sumunod na mga pangyayari, pero sa isip ni Ellie parang tumigil ang oras. Isang mabilis na senyas ang ibinigay ng mga ngatay. Habang palapit ang ginawa ng matanda, nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Hindi sumigaw si Mara. Sa halip huminga lamang ng napakalalim na parang isang taong matagal nang nakalubog sa tubig. At sa wakas, nakaahon para kumuha ng hangin. May mabilis na kinuha ang mga ngatay mula sa gitna ng katawan ni Mara gamit ang dalang itak. Nung una hindi makita ni Ellie kung ano ito, pero nang dahan-dahang bumagsak si Mara sa lupa, napansin ni Ellie na animoy may nawalang bigat o presensya sa gitna ng katawan ng kapatid. Ang umbok na tiyan ni Mara ay nawala. Biglang gumaan ang hangin sa gubat. Ang mga aninong nakapaligid sa kanila ay mabilis na umatras at naglaho sa dilim, tila nabigo sa kanilang pakay.
Lumuhod si Ellie sa tabi ni Mara. Hinawakan ang mukha ng kapatid. Nang sandaling yun, mukha ng payapa si Mara. Mukha lang siyang natutulog ng maimbing. Pasensya na. Mara, pasensya na. Tumayo ang mga ngatay at maingat na inilagay sa loob ng sisidlan ang bagay na kinuha mula sa katawan ni Mara. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Ellie, may kapalit ang bawat pagkuha ko ng sumpa. Oh, anong ibig mong sabihin? Tumingin sa kanya ang matanda. Isang tingin na punong-puno ng kahulugan at babala. Sa lugar na ito, kapag may isang nawawala o nawawala ng silbi, laging may kailangang pumalit. Sa sandaling yun, habang buhat ni Ellie ang wala ng buhay na katawan ni Mara, naramdaman nito ang isang kakaibang kirot sa sariling tiyan. Banayad ito sa simula, halos hindi mapapansin, pero alam ni Ellie na bago ito sa pakiramdam. May isang bagay sa loob niya nakakagising lang. Hindi kaagad umalis si Ellie sa kagubatan matapos ang nangyari kay Mara. Nanatili ang binata na nakatulala sa tabi ng kapatid hanggang sa unti-unting lumiwanag ang paligid. Nakita kung paanong naglaho ang mga anino sa gitna ng mga puno at kung paanong bumalik ang huni ng mga ibon na tila ba normal ang lahat. Pero alam ni Ellie na walang normal sa baryo na iyon. Kahit sumikat ang araw at naging maliwanag ang gubat, may isang bahagi ng pagkatao ni Ellie ang hindi na bumalik pa. Parang may naiwang peraso ng sarili sa dilim. Ilang oras matapos ilibing si Mara sa isang lihim na bahagi ng gubat, nagsimula na ang mga pagbabago kay Ellie. Hindi ito masakit. Walang lagnat o sugat. Pero pakiramdam ni Ellie, may nadagdag sa loob ng katawan. Isang mabigat na pakiramdam sa tiyan na para bang may isang bagay na nakaimlay doon na hindi naman niya kinain. Normal lang ang nararamdaman mo. Ganyan talaga sa simula. Oh, ano pong ibig mong sabihin? May sakit ba ako? Hindi sumagot ang matanda. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Bitbit ang itak na para bang walang narinig. Nang mga sumunod na araw hindi na umalis si Ellie sa baryo, hindi na rin tinanong ng kapitan kung kailan ito uuwi. Sa halip, ang mga tao sa baryo ay nagsimulang tumingin kay Ellie nang may halong respeto at takot. Para bang alam na nila ang susunod na mangyayari. Isang hapon, habang nakaupo si Ellie sa tapat ng isang tindahan, binigyan siya ng tubig ng isang matandang lalaki. May naiwan sa'yo, iho. At kapag may naiwan ng gubat sa isang tao, ibig sabihin may bagong bantay ang baryo. Hindi na nagtanong si Ellie. Pakiramdam niya alam na ang sagot, kahit hindi pa ito sinasabi ng direkta. Napansin din ito na mas nagiging matalas ang kanyang pandinig, lalo na kapag lumulubog na ang araw. Nakakarinig din ng mga yapak sa malayo, kahit alam niyang walang tao roon. Nararamdaman din ang galaw ng bawat dahon sa gubat. Hindi dahil nakikita ito, kundi dahil nararamdaman ang pagbabago sa ihip ng hangin. Hindi ka nagkakamali sa nararamdaman mo. Yan ang unang regalong ibinigay sa atin ng lugar na ito. Regalo? Para saan? Para sa paghahanap. Isang gabi, biglang nagising si Ellie na basang-basa ng pawis. Hindi siya nananaginip ng masama, pero ramdam nito ang isang matinding kakulangan na parang may kinuha sa kanya habang natutulog. Lumabas si Ellie ng bahay. Doon nakita ang mga ngatay. Nakaupo ang matanda sa gilid ng kalsada. Wari kanina pa nag-aantay. Nararamdaman mo na sila, hindi ba? Oo, pero parang may tumatawag sa akin mula sa gubat. Hindi sila tumatawag gamit ang boses.
Tumatawag sila gamit ang kawalan sa loob mo. Ang nararamdaman mo ay hiling ng mga nilalang na hindi matahimik. Ipinaliwanag ng matanda na kapag may isang biktima na tinatapos o nililigtas, may bakas na naiiwan sa hangin. Ang bakas na ito ay hindi nawawala. Kumakapit ito sa taong may pinakamakasaysayang karanasan sa gubat o sa taong may pinakamabigat na pinagdadaanan. Hindi mo man ito pinili, Ellie, pero hindi ka rin tumalikod nung kailangan ka. Ganon din po ba yung nangyari sa inyo? Doon na tahimik ang matanda. Sa unang pagkakataon nakita ni Ellie na parang natatakot ang mga ngatay. May nauna sa akin. At bago siya may isa pang nauna. Hindi kami sabay-sabay. Isa-isa lang kaming pumapalit. Sinabi ng matanda na ang pagiging mangangatay ay hindi namamana sa dugo. Nakukuha ito sa sandaling mawalan ka ng lahat. Kapag may isang taong hindi na makalis sa baryo, unti-unting humihina ang dating bantay hanggang sa kusa na itong mapalitan ng bago. Nang sumunod na gabi naramdaman ni Ellie ang unang gutom. Hindi ito ang gutom na nakukuha sa pagkain. Kumain siya ng marami at uminom ng maraming tubig. Pero ang pakiramdam ng pagkukulang sa loob ng dibdib at tiyan, hindi nawawala. Parang may isang butas sa loob na hindi napupuno. Hindi pa yan ang huling yugto. Pero darating tayo dyan. Anong mangyayari kapag dumating na ang oras na yun? Hindi kagad sumagot ang matanda. Tumingin lang siya sa direksyon kung saan namatay si Mara. Kapag dumating ang oras, dalawa lang ang pagpipilian mo. Ang tumakbo palayo at hayaang ubusin ng gubat ang baryo o ang manatili at gawin ang trabahong kailangan. Isang umaga, nakita ni Ellie ang mga ngatay na sugatan. May mahabang kalbot sa braso at mukhang hirap lumakad. May nakalusot na isa kagabi. Marami na sila ngayon kaysa nung bata pa ako. Humihina na ako, Ellie. Tinulungan ni Ellie ang matanda na makaupo sa bangko. Sa sandaling mahawakan ng braso ng matanda, naramdaman ni Ellie ang isang pamilyar na kuryente. Bigla siyang nakaramdam ng kumpiyansa na para bang alam na ang dapat gawin sa itak. Kahit kailan, hindi pa nakakahawak nito. Kapag dumating na ang oras na kailangan mong kumilos, huwag kang mag-aalinlangan. Isang segundo lang ng pagtataka, sapat na para mawala ang buhay mo. Hindi pa po ako handa sa ganitong tungkulin, Manong. Kahit kailan, wala sa ating lahat ang nagiging handa. Pero ang gubat ang magpapasya kung kailan ka magsisimula. Ang pagkakataon, ang kalikasan, ang tadhana. Nang gabing yon habang natutulog ang buong baryo, muling bumigat ang hangin. May isang tao na naman ang nawala mula sa sariling tahanan. At sa unang pagkakataon, hindi ang matanda ang unang nakarinig sa kaluskos ng mga dahon sa gubat. Si Ellie ang unang nakaramdam sa direksyon kung nasaan ang biktima. Hindi nagkamali si Ellie. Ang tunog na gumising sa kanya sa gitna ng hating gabi. Hindi iyak ng bata, hindi rin sigaw ng humingi ng tulong. Isa itong mahabang tunog ng pagkiskis sa tuyong lupa, na tila ba may mabigat na bagay na pilit hinihila patungo sa madilim na bahagi ng gubat. Mabagal ang tunog, may pagitan, nawari sinasadya para marinig na mga dapat makarinig. Alam ni Ellie kung saan patungo ang tunog na yun. Hindi na siya nag-isip pa. Naunang dumating si Ellie sa gilid ng kagubatan kaysa sa matandang mangangatay. Hindi alam ng binata kung paanong naging ganong kabilis ang mga paa nito. Ang tila nagpasya para sa buong katawan. Wala siyang dalang kahit anong ilaw, pero hindi niya ito kailangan. Malinaw na nakikita ang landas sa pagitan ng mga puno
na parang may isang kumikinang naguhit sa lupa na siya lamang ang nakakakita. Sa gitna ng kakahuyan, natagpuan nito ang isang lalaki. Nakaluhod sa damuhan, maigpit na nakahawak sa tiyan, nanginginig ang buong katawan. Wag, hindi ko alam kung bakit ako napunta rito. Bigla na lang ako nagising sa dilim. Huminto si Ellie sa layong ilang hakbang. Sa sandaling yun, ang kirot sa sariling tiyan naging mas matindi. Mas mapilit at mas malinaw. Parang may isang bagay sa loob nito na sumasabay sa pintig ng puso ng lalaking nasa harapan. Hindi pa. Hindi pa uli ang lahat. Tumingala ang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Ellie. Alam mo kung anong nangyayari sa akin, di ba? Bago pa makasagot si Ellie, naramdaman nito ang pagdating ng mga anino. Hindi niya mabilang ang eksaktong dami. Umiikot sa paligid nila. Hindi lumalapit pero hindi rin umaalis. Para silang mga buhayang nag-aantay kung sino ang unang susuko sa pagod at takot. Doon dumating ang matandang mangangatay. Mabagal ang lakad at maririnig ang hirap sa bawat paghinga. Ngayon, nauna ka, Ellie. May bahid ng paghanga at lungkot sa kanyang boses. May oras pa para iligtas siya. Kaya pa nating pigilan. Umiling ang matanda. Tumingin sa mga kamay na nanginginig pa. Hindi na sa akin ang desisyon, Ellie. Ang gubat na ang pumili kung sino ang dapat tumawak ng tungkulin. Dahan-dahang inabot ng matanda kay Ellie ang itak na sanay sa laman at sumpa. Noong nahawakan ni Ellie ang hawakan ng itak, naramdaman niya ang bigat nito. Hindi dahil sa bigat ng bakal o talim, kundi dahil sa bigat ng lahat ng buhay na kinuha at inligtas nito sa loob ng maraming taon. Ito ang itak na nagpapanatili sa balanse ng baryo. Nararamdaman mo, hindi ba? Alam mo na kung saan dapat humiwa. Alam mo na kung kailan dapat tumigil. Tumango si Ellie. Ayaw man niyang aminin pero totoo. Alam na ng binata kung ano ang kailangan, kung saan ito nakatago sa loob ng katawan ng lalaki, at kung paano ito kukunin nang hindi pinapatay ang biktima. Kapag ginawa mo ito, Ellie, wala nang balikan. Hindi ka na muling magiging ordinaryong tao gaya ng dati. Tumingin si Ellie sa lalaking nakaluhod. Pawis na pawis at hirap sa paghinga. Unti-unti nang nawawala ang liwanag sa mga mata. Meron pa bang isang paraan? Yung hindi kailangan bawasan siya. Sandaling natahimik ang matanda. Binalikan ang sariling mga alaala. Kung may iba pang paraan, matagal ko na sanang tinapos ang sumpa sa lugar na ito. Pero ito lang ang tanging paraan para hindi sila tuluyang maging halimaw. Lumapit si Ellie sa lalaki. Hindi siya nagmamadali at wala ring nararamdamang takot. Makinig ka sa akin. Huminga ka ng malalim. Isipin mo ang mga mahal mo sa buhay. Hindi ako masamang tao, kuya. Wala akong ginagawang masama. Alam ko. Pero may bagay na kumapit sa'yo na hindi mo hiningi. Kailangan na natin itong alisin. Sa sandaling inilapat ni Ellie ang talim ng itak sa balat ng lalaki, biglang humupa ang kirot sa sariling tiyan. Para itong isang pintuan na sa wakas ay nabuksan. Isang mabilis at malinis na hiwa ang ginawa ni Ellie. Walang narinig na sigaw mula sa lalaki. Isang malalim na buntong hininga lang na parang gumaan ang buong mundo. May kinuha si Ellie mula sa loob. Isang itim na bagay na hindi na kailangang tignan. Alam na nito kung ano yun. Sa sandaling mailagay siya sa sisidlan, ang mga aninong nakapaligid sa kanila ay mabilis na umatras. Isa-isang naglaho sa dilim, parang mga asong natakot sa bagong amo. Tumayo si Ellie habang nanginginig ang mga kamay, pero ang isipan ay malinaw pa sa tubig. Buhay siya! Buhay siya, Manong! Buhay siya, Ellie. At dahil sa'yo, mananatili siyang tao.
Tahimik silang dalawa habang pinagmamasdan ang lalaking mahimbing na natutulog sa lupa. Pagkatapos, dahang-dahang naupo ang mga ngatay sa ilalim ng puno. Mukha siyang gumaan na tila may isang dambuhalang pasanin na naalis sa mga balikat. Dito na ako. Hanggang dito na lang ang kaya ko. Hindi manong tutulungan kita. Hindi ka pa tapos, hindi pa itong oras. Marami ka pang ituturo sa akin. Ngumiti ang matanda. Isang pagod at payapang ngiti. Matagal na akong tapos, Ellie. Nung araw na pumasok ka sa baryong ito, alam kong tapos na ang misyon ko. Ikaw naman ay magsisimula pa lamang. Pagsapit ng umaga, wala na ang matanda. Walang naiwang katawan, walang bakas ng dugo, at walang kahit anong gamit. Para siyang usok na tinangay ng hangin. Tanging ang maliit na kubo na lang sa gubat ang naiwan, kasama ang mga sisidlan na ngayon ay alam na ni Ellie kung paano gamitin at alagaan. Sa loob ng baryo, isang lalaki ang nagising sa gitna ng daan. Hindi alam kung paanong nakauwi o bakit naroon. Pero napansin nito ang isang maliit na peklat sa tagiliran. Higit sa lahat, wala na ang mga nakakatakot na panaginip na dati ay nagpapahirap sa kanya. At si Ellie, siya ay hindi na kailanman umalis sa baryo. Hindi dahil wala siyang pamilyang babalikan o dahil walang mapupuntahan sa syudad. Kundi alam niya sa bawat gabi na dumarating, may mga taong nangangailangan ng tagapagtanggol. May mga gabi na kailangan ng bantay na may hawak na itak. Doon sa madilim na sulok, si Ellie ang naging bagong mangangatay. Ang lalaking mananatili sa dilim. Para ang iba, makatulog ng maimbing sa liwanag. Kung gusto mong gumanda ang 2026 mo kabayan, subukan mo tong Gintong Gabay o ang Gabay Ethnic version sa Lika Merchandise. Pero ano bang gagawin mga kabayan ko? Halimbawa, may mga bagay ka na gustong marating or may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayong 2026. Dapat klaro, ano ang kahilingan mo, ano ang gusto mong puntahan. So habang hawak-hawak mo yung Gintong Gabay mo o Gabay Medallion Ethnic, iisipin mo siya, imamanifest mo siya, assumption mga kabayan. So dapat klaro kung anong gusto. Pagkatapos nun mga kabayan, kung alam mo na kung anong gusto mo, kaya mo na siyang ipaliwanag, ano ang mga kailangan mong gawin para makuha ang bagay na gusto mo. Ano yung pakiramdam habang ginagawa mo yung mga steps para makuha yung bagay na gusto mo, dapat alam mo yung pakiramdam kabayan. Higit sa lahat, ang pinaka-importante, ano ang pakiramdam kapag natanggap mo na yung kahilingan mo? Paano ka humiti? Paano ka gumalaw? Anong klaseng energy and vibration yung meron ka sa oras na matanggap mo na ang kahilingan? Sample, ang gusto mo ay makalipat sa mas magandang tahanan. Ano yung pakiramdam kabayan kapag nakalipat ka na, nabili mo na yung magandang bahay? I-keep mo yung emotions na yun mga kabayan habang hawak-hawak mo tong Gintong Gabay. So habang dadasal ka, nakapikit ka, isipin mo yung tatlong proseso na yun kabayan. Huwag mong bibitawan yung emosyon. Sa araw-araw, dadalin mo siya. Sa oras na may encounter mo na yung challenges, lagi mo lang tignan yung Gintong Gabay mo, alalahanin mo yung pakiramdam habang nagdadasal ka. Ano yung feeling kapag natanggap mo na yung bagay na gusto mo. Mula doon kabayan, huwag mong tigilan hanggat hindi mo nakukuha. Sigurado yan kabayan ko, mamamanifest mo yan sa buhay mo. Kung interesado ka dito kabayan, i-visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise.